4, 3, 2, 1. Time's up.
Call to worship. The Word of God from Psalms 113, verses 1 to 7 from New International Version. Praise the Lord, you His servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, His glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with the princes of His people. Amen. Let us pray. Our dearest Abba Father, the maker of heaven and earth, our dearest Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, our loving, miracle-working God, our healer, our dearest God, the Holy Spirit, our great help, our comforter, our advocate. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Panginoon, ikaw po ang aming kanlungan. Ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po ang aming sandata, dakilang Diyos. Sa mga panahong ito, Amang Banal, ikaw po ang aming itinataas. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako niyo pong hindi nagbabago. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang aming Diyos na palagi po namin tinatawagan at hindi ka po nagkukulang, Panginoon. Sa bawat pagtawag namin, Panginoon, sa iyong pangalan, ikaw ay palaging nakikinig at sinasagot niyo po ang bawat panalangin namin. Panginoon, sa oras po ito ay linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga salita, ang aming pong pag-iisip o dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit, na maging mapagpakumbaba sa harap po ng aming Panginoon. And Lord, I declare, O God, an open heaven, O God, in our midst, O God. Lord, let this worship online, let this platform, O God, be holy. Let us worship the Lord with gladness. Let us worship the Lord with reverence. Father, we thank you, Lord. Panginoon, anuman po yung nangyayari sa aming kapaligiran, ikaw pa rin po mananatiling kapayapaan po namin. Sa iyo po kami manghahawak, o dakilang Diyos, sapagkat ang pangako mo po, Panginoon, ang aming panghahawakan, ang aming sandigan, o dakilang Diyos. Lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, galing sa iyo ang magbanal. At kami na mga anak niyo po ay iingatan niyo po, Panginoon. And Lord, sa aming pong pagsambang ito, may we worship you in spirit and in truth, O God. And let your word, Lord, be visible, tangible, be powerful, O God, through your servant, Pastor Edric, Lord. Lord, give us your supernatural wisdom, oil of understanding, O God, and I declare your anointing fall to your servant, Pastor Edric, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang humawak sa aming pong pagsamba na to. Oh, dear Holy Spirit, take over, take over. We thank you, Lord. We love you. This is your finest hour, O God. It's about you, O God. It's not about us. We humble ourselves, Lord, before your presence. This is our prayer and declaration, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. 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 Hey, sige po. Good evening po. Good evening. Blessed evening or blessed afternoon or morning po. Anong oras po kayo? We thank the Lord and
us praise and worship the Lord, our God. Po, at He is worthy of our praise. So welcome sa new schedule po ng ating pong Global Harvest Goshen Ministry online worship celebration. Hallelujah. So, like po tayo, let us just come before the very throne of our God and let us just offer to Him our heart, our song praise and thanksgiving. Hallelujah. Light in the darkness, my God, that is
never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 For the last time we sing Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are, Lord. Amen, amen, amen. Praise be to God. Praise be to God. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin po ng clap offering ang Panginoon, for He is good and He is worthy of our praise. Amen. So,
Sa gabi pong ito ay nais ko pong dalhin sa atin ang mensahe po ng ating Diyos sa bawat sa atin. At ang title po ng ating pong message very timely, relatable na pag-uusapan po natin, and that is From Worries to Worship. Yan po yung title ng message ni Lord for tonight, From Worries to Worship. So let us just read yung ating anchor text for tonight, From Worries to Worship, mula dyan po sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7, sa New International Version. Samahan po ninyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So praise be to God for the reading of His Word. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, tanong ko sa atin, sino po sa atin ang hindi po nakakaranas ng worry? Aminin. Sino po sa atin ang hindi po nakakaranas ng worry? Alright, so whether we like it or not, hindi man natin i-accept o dinideny natin, lahat tayo, no? Even myself, no? Lahat tayo po ay may kanya-kanyang iniisip pagdating sa worry. Ano yung iniisip natin? Bills, trabaho, health, family, our children's future, so on and so forth. So napakarami po, no? Kung maglilista po kayo tonight, I'm very very sure kulang po siguro yung back to back na papel. Kung maglilista po kayo ng list of your worries. Ang worry po ay parang background noise, no po, na hindi mo mapatigil, okay? Kahit tahimik po ang paligid, maingay ang isip, no po. Pero alam niyo po ba na studies says, alam niyo sa studies, 85% po ng worries, 85% po ng worries natin never even happen, sabi po sa research or sa studies. Kaya po ang worry, no po, madalas ubos lakas lang. Ayan, sabi po nila, no. And yet kahit alam natin ito, ang tanong, bakit po ang hirap pa ring hindi mag-alala? Okay? Kasi po ang worry, ay hindi lang problema po ng isip. Yan, po. Ito po ay tinatawag nating spiritual battle. Okay? So matindi ho itong pag-uusapan natin. This is not just a simple message of the Lord, but sabi ko nga po, itong pag-uusapan po natin ay problema po ng isip, no po. Ito ay tinatawag nating spiritual battle. At dito papasok po ang salita ng Diyos, the Word of God. Okay? At again, sabi po ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, no? Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. The peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Pero alam niyo po, para ma-appreciate natin, maintindihan natin itong pinag-uusapan natin, tingnan muna natin ang background, pinagmumulan itong sulat ni Paul sa Church of Philippi. Actually, this is a letter to the Church of Philippi at that time, and I'm very very sure this is also a message for us sa buhay po natin, no po. So si Paul po ay sumulat po ng Philippians habang siya po ay nakakulong sa Rome, no? Ito po sa AD 60-62. So natural, dapat siyang ang pinaka worried. Alam niyo po bakit? Dahil uncertain po ang future niya. Pwedeng mamatay siya anumang oras. Nasa bilangguan po eh. Pero po, imbes na magpatalo sa takot, nagsulat siya ng encouragement, about joy, prayer, and peace
habang siya po ay nakakulong sa Rome. Kaya po sa verse 6, no, ng ating pong pinag-uusapan, Philippians chapter 4, verse 6, ginamit niya ang salitang marimnaw, no? It is a Greek word, marimnaw, na ang ibig po sabihin sa English translation natin ay anxious, worry, o pag-alala, na ibig sabihin po ay to be pulled apart, no? So, ibig sabihin po, ganun din po ang worry, no po? Hinihila ka, no po? Hinihila ka pa sa iba't ibang direksyon ng takot at what ifs. Yan, yung po yung sinasabi natin, no? Pero sabi niya, no, huwag magpaalipin sa worry, no? Dalhin sa Diyos. Through what? Prayer, petition, and thanksgiving. Yun po yung kanyang encouragement and suggestion sa kanyang situation. So, sa verse 7, po, pinangako niya ang peace of God. Ayun, no po? Isang kapayapaan na lampas sa tinatawag nating logic. Peace na parang, alam niyo po yun, sundalo na nagbabantay, no po, sa puso at isip mo. Now, alam niyo po mga kapatid, kaibigan, mga kababayan, kung si Paul na po, sabi ko nga po sa background natin, na nasa kulungan si Paul, ay nakaranas po ng peace. Ibig sabihin, kahit tayo po na nasa gitna ng iba't ibang pagsubok, sitwasyon, no? At kondisyon ng ating pong buhay, ng ating pamilya, ng ating pong paglilingkod, ng ating iglesia, even po sa ating situation, sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ibig sabihin, kahit tayo nasa gitna ng iba't ibang pagsubok, ay pwedeng makaranas din ng tinatawag niyang peace at magpasalamat, no? Yan ang kanyang suggestion. Now, tingnan po natin, may 4 po na points na gusto kong i-share sa inyo out of this text sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Mabilis lang po ito. Number 1, worries are real but they don't have to rule us. Yan. Oh? Amen? Sabihin mo nga, worries are real but they don't have to rule us. Ibig sabihin, ang pag-alala, alalahanin, aligaga, totoo. Ano? Pero hindi kailangan sila po ang maghari sa atin. Ibig sabihin, hindi sila dapat ang umaalipin. No? O, hindi sila dapat ang kumukulong sa atin sa gitna ng ating mga worries o alalahanin o anxious. No? Sabi po sa verse 6, do not be anxious about everything. No? So, alam niyo po, normal po ang worry. Sabihin mo nga, normal ang worry. Yes, no? Even po sa disciples, tingnan natin po, even the disciples of Jesus Christ worries in the storm, even po si Martha was worried about, preparation for Jesus. Even sa mga natawag nating mga disciples, believers, followers of Jesus Christ at that time, ay nakaranas din po ng worry. So, very normal sa kanila. Even po, pero ang paalala, huwag mong hayaang maging hari. Alright? O mag-take control ang worry sa puso mo. Amen? Worry, magnifies the problem. Alright? But minimizes God. Yan po ang nangyayari. Kapag nag-concentrate tayo, nag-focus po tayo sa mga worries natin, namamagnify ang mas lumalaki ang worry natin. But kapag ito po ay binigay natin sa Panginoon, ito po ay nag-minimize sa Diyos. So, worship magnifies God and minimizes the problem. So, yun po yung pangalawa naman. No? So, worry magnifies the problem but minimizes God. Worship magnifies God and minimize the problem. So mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, alam niyo po, hindi po natin
pwedeng i-deny, no po, ang worries, no po, ay totoong bahagi ng buhay po natin. Sabi ko nga po, lahat tayo, no po, ay dumadaan dito in any ages, no po. Lalo na po siguro kapag kayo po ay nasa panahon na talagang matinding mga pagsubok ng buhay. So, lahat tayo dumadaan sa dito, no, worries. May estudyante, no, na nag-aalala kung papasa ba siya. No, kung siya ba ay magiging magna, summa o cum laude. May magulang na nag-aalala kung may sapat na panggastos para sa pamilya. Nag-aalala na ang mga lolo at lola baka hindi nila maalagaan ang kanilang mga apo because of their limitation, of their strength, no? Mga tinatawag natin mga apostolic ministry. So I salute you, no? Lahat ng mga lolo at lola na meron pa rin pong time and energy, no po, para po to give tender loving care sa inyong mga apo. May nagtatrabaho naman na nag-aalala kung mawawala ba ang trabaho niya. So, ibig sabihin po, normal ang worry kasi dala ito ng ating mga sitwasyon. Okay? Pero po, ang problema minsan, okay, hinahayaan natin itong mamuno. Yun, ang problema. Mamuno sa buhay natin, mag-rule sa buhay natin. So, anong nangyayari kapag worry ang namuno? Yan, ang tanong natin. Pastor, ano kayo mangyayari kapag worry ang namuno? No? Unang-una, hindi ka makatulog. Tama? Correct? Hindi ka makapag-focus. Nawawala ang joy at peace mo. No? Minsan, nagiging dahilan pa ng sakit sa katawan. So, kaya malinaw po ang paalala ni Paul. Kaya may wisdom si Paul po dito. Sinabi niya, do not be anxious about anything. Okay? Sinabi niya sa Philippians 4:6. Hindi ibig sabihin po na wala ka ng, mararamdamang worry. Ang ibig lang pong sabihin na po, wag mong hayaan na worry ang magdikta ng iyong desisyon at destiny at direksyon sa buhay mo. Amen? Sapagkat sabi ko nga po, merong glorious destiny. Ha? Meron pong malwalhating pangakong kinabukasan na naghihintay po sa bawat sa atin. Hallelujah. Amen. So ako po very much excited about that glorious destiny. No, na even in the midst ng problem, naming mag-asawa ni Beth, mga children namin, no, sa family, sa parents namin, we have problem, we have worries. It's natural. No po? Pero wag natin pong, sabi ko nga po, huwag nating hayaan na worry ang magdikta ng iyong desisyon, destiny, at direksyon sa buhay. Right? Parang parang isang babae no po, na mahilig magdala po ng mabibigat na sako. No? Kahit saan siya pumunta, palengke, bus, jeep, dala-dala pa rin niya yung kanyang mabibigat na sako. Isang araw, no po, sumakay siya ng jeep. Alright? Pero pinasan pa rin ang sako. Alam niyo, sabi ng driver, walang galang na nga po. Sabi niya, ilagay mo lang po sa sahig yung bit-bit mong sako para hindi ka po mahirapan. Sabi po ng driver sa ali. Sagot po ng babae, wag na. Sapat na dinadala niya ako. Wag ko nang idagdag ang bigat ng dala ko. Ayan, wag ka nang idagdag ang bigat ng dala ko. Totoo, di ba? Ano po? Madalas ganun tayo sa worry. Si Lord, ano po, Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit, handang buhatin, hindi lang po tayo, kundi pati bigat ng ating mga pasanin, pero pinipigil pa rin nating pasanin ito. Alam niyo, gaya rin po ni Martha, no? Sa Luke chapter 10, right? Dumating po si Jesus sa bahay, no? Sa istorya po dito. Abala si Martha, punong-puno ng worries at preparation. So, nagreklamo pa siya kay Jesus tungkol po sa kapatid niyang si Mary na nakikinig lang. Pero ang sabi ni Jesus kay Martha, 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 you are worried and upset about many things. Sabi niya, but only one thing is needed. Sabi ni Jesus, no? Mary has chosen what is better.
Wow, yun ang sabi ni Jesus. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po masama ang ginagawa po ni Martha. Hindi naman siya kontrabida po doon. Totoo po ang worries niya, valid, ang concerns niya, just want to serve God, Jesus. Po? Service po yun eh. Pero hinahayaan niyang maghari po ang worry, samantalang po si Mary, pinili po ang worship kaysa sa worry. Amen? Sabihin mo nga, pipiliin ko ang worship kaysa worry. Amen? Worries are real. Yes, yes, opo. Paulit-ulit na ako, anli na po ako. Hindi, pero hindi natin po kailangang manatili sa pagkabalisa. Pwede natin pong piliin po ang mas mainam na po, ang presence po ni Jesus na nagpapadala po ng kapayapaan sa buhay po natin. So, ano ang application po natin? This is application to this point number 1. Tanungin mo ang sarili mo. Ayan, po. Mas malaki ba ang problema ko kaysa Diyos ko o mas malaki ang Diyos ko kaysa problema ko? O, sagutin po ninyo yan. Personal pong question sa ating lahat yan. Pero paano, no? Hindi sapat na sabihin, don't worry, be happy. Di ba may kantang ganon? Kailangan po natin ang hakbang ng pananampalataya. Alright? So, that's point number 2. Worship begins when we turn worries into what? Prayer. Alright? Next slide, please. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, instead of letting anxiety dominate, Paul tell us to what? Pray! 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 O, di ba? Kanta natin yan sa DBCS. Di ba, Mariel? May kanta natin? Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. And you grow, grow, grow. Ano yung grow na yun? Grow in your faith. Grow in your faith, kapatid. So prayer is not escaping reality. It is engaging God's reality. No, prayer is not just asking. It is aligning. No? Notice po natin, with thanksgiving, sabi ni Paul, with thanksgiving, kahit hindi pa dumadating ang sagot ni Lord sa mga prayer mo, nagpapasalamat ka na kasi may tiwala ka na si Lord ay faithful. Ang tawag po dyan po, advanced thanksgiving. No? Di ba, dear, no? Sa ating Miracle Night, kami ni Beth po kasi ay kasama po kami sa Miracle Night worker during Monday. No? So, isa kami dito sa mga miracle worker. So, every time may mga miracle seeker, no, nag-a-ask ng mga prayer requests, ako, madalas kong sinasabi, kapatid, sister, brother, magpasalamat ka na in advance po. Oh, yes, sabi ko. Pwede ba yun? Oh, pwede po. That's faith, sabi ko. No? Nakikita mo na sinagot na ng Diyos because of your faith. So, sometimes, kapatid, it's a matter of what is in your heart. So, yun sinasabi ni Paul, no? Dito po, no? With thanksgiving, ang sabi po, kahit hindi pa dumadating ang sagot, nagpapasalamat na kasi may tiwala ka na si Lord ay faithful. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, hindi po sapat na sabihin lang nating, huwag kang mag-worry. Ang tanong, paano, Pastor? Sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 6, again, in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So, ibig lang pong sabihin nito, kapatid, kapag may worries ka, tanda mo ito kapag may worries po tayo, huwag mo lang itago. Huwag mo lang i-bottle up. No? Dalhin mo agad sa Diyos. To the very throne of His grace. Kasi po ang prayer po ay hindi lang po simpleng paghingi. Ito po ay act of what? Your faith and worship to the living God. Hallelujah. Kapag nagpe-pray ka, alam mo, inaamin mong hindi mo kayang mag-isa. At kinikilala mong si Lord Jesus, Abba Father, and Holy Spirit ang mas makapangyarihan sa mga worries mo. Kaya ang worry po ay pwedeng maging turning point. Yan, no? Ito maganda po, no? So, ito yung positive side ng kapag may worry ka. Ang worry po ay pwede maging turning point kung ipapasan mo lang magiging burden. Okay? Pero kung ilalapit mo sa Diyos,
magiging blessing kasi, nagiging daan ito para lumapit ka po sa Kanya. So, parang cellphone, no? Lahat naman siguro tayo, no? May cellphone. Kapag lobat na yung cellphone mo, anong ginagawa mo? Eventually, charge mo, di ba? Hindi sa power source, no? Hindi mo naman pinipilit na magpatuloy hanggang mag-turn off o mawalan ng power yung battery niya. O nilalapit mo na sa source, sa charger, kung may charger. Ganun din po ang buhay natin, no po? Kapag lobat ka na sa worries at bigat ng problema mo, kapatid, huwag mong ipilit. I-charge mo sa presence ni Lord sa pamamagitan ng prayer, petition, and thanksgiving. Kasi po sa prayer, worries are not wasted, no? God transforms them into worship. Amen? So, naalala po natin si Hannah, no? Again, biblical story natin, illustration. Naalala po natin si Hannah sa 1 Samuel, no po, chapter 1, alright? Pakibasa nyo na lang po, may haba po ito. Sa 1 Samuel, chapter 1, no po, itong si Hannah, ay puno po siya ng worries at lungkot dahil wala siyang anak. Alright? Araw-araw siyang umiiyak, nagdadalamhati, no? Halos mawalan na po ng ganang kumain. Pero isang araw, one day, no, dinala niya ang kanyang puso sa templo at nanalangin ng buong katapatan po sa Diyos. Now, anong nangyari? Ano po nangyari? Hindi agad na ibigay ang anak sa oras po na yon, no? Pero sabi sa Bible, sa verse 18 ng 1 Samuel chapter 1, her face was no longer downcast. Okay, after na siya po ay lumapit sa Diyos in prayer. Her face was no longer downcast. So, ibig sabihin po, no, bago po dumating ang answer, nagkaroon na siya ng peace, okay, dahil ibinigay niya sa Diyos ang kanyang worries. So, ito po ang sikreto, no po? Worship begins, no po, when we turn worries into prayer. Alright? Kapag lumuhod tayo po sa panalangin, ano po? Tumataas po ang ating pong pananampalataya. Amen? Wow, hallelujah. So, ano po application po natin sa point 2? Kapag nagsimula kang mag-worry, yan, slide please. Kapag nagsimula kang mag-worry, huwag kang mag-overthink. Mag-overpray. Instead of saying, paano na Lord? Sabihin mo, Panginoon, ikaw na, bahala. So, at kapag ginawa natin yon, alam nyo, may resulta po na hindi kayang ibigay ng mundo. You know what's the results? This points us to point 3. Worship brings peace that worry cannot provide. No? And the peace of God, sabi doon, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Excuse me. God's peace is, different po from the word's peace. Alam po natin yun, no? The word says, ano mo sinasabi ng mundo sa kapayapaan? Kapag wala ng problema, may peace. Yan ang sinasabi ng mundo. Pero God says, kahit may problema, may peace ka sa akin. Okay? The peace of God, no po, is not about changed circumstances, actually. It's about what? His unchanging presence sa buhay po ng bawat sa amin. So, kapag hindi po nilapit natin ang ating mga worries sa Diyos, hindi lang siya nakikinig, no po? May ibinibigay siyang kapalit. Amen? Sabi po sa Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Wow! Ano binigay ni Lord? Guard your hearts and your minds in Christ. Ibig sabihin po, ang kapayapaan na galing sa Diyos po ay kakaiba. Amen? Hindi ito peace na dahil wala ka ng problema. Hindi ito peace po na dahil stable na ang finances mo. Hindi ito peace na dahil naayos na lahat ng situation sa buhay mo. Ito po ay peace na kahit nasa gitna ka ng bagyo, may assurance ka po na kasama mo pa rin ang Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. Can you imagine? 3 in 1?
nagsanib puwersa just for you. Saan ka ba, kapatid? Peace na hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kayang ipaliwanag po ng tao. So, kapag nagwo-worship ka, actually, no? Hindi lang nawawala ang worry, okay? Pinapalitan po ito ng presensya po at kapayapaan po ng Diyos. Amen? So, parang isang bata po na natatakot po sa dilim, no? Eventually, mga bata. Kami, nung bata kami sa probinsya, di ba? Sa probinsya pa namin noon, no? Sa Nueva Ecija, Talabutab Norte, General Natividad is my native land. Alright? Madilim, walang kuryente doon. So, alas 5 pa lang, mag-uuwian na kami kasi madilim na doon. No? Madilim. So, isang bata, natatakot sa dilim. So, kami din, uwi na kami kasi madilim. Kung batang ito natatakot sa dilim, kapag mag-isa siya sa kwarto, no po, iyak siya ng iyak, no? Hindi siya mapalagay. Pero pag pumasok ang tatay niya, no, at niyakap siya, no, hindi naman nawala yung dilim. Tama po? Hindi naman nawala yung dilim actually. Pero, nawala ang takot niya. Why? Kasi kasama niya ang tatay niya. Hallelujah. Ganun din po tayo, no? Ang peace na ibinigay po ng Diyos, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, ay hindi lang po pagbabago po ng sitwasyon, pero laging pagbabago po ng puso natin sa gitna po ng sitwasyon. So, another Bible illustration, no, yung sa Mark 4:35 to 41, ito po yung story about Jesus calms the storm. No po? Naalala natin ang kwento niya dito. Si Jesus at ang kanyang mga disciples ay nasa bangka. Okay, nang biglang dumating ang malakas na unos at bagyo. So, eventually, mga alagad, ngayon na, punong-puno ng worry, takot na takot. Alam mo, si Jesus, chillax lang. Anong ginagawa ni Jesus sa gitna ng mga nagwo-worry at natatakot disciple? Tulog. Tulog. Tulog si Jesus, no po? Kahit po, takot na takot yung kanyang mga disipulo, dahil po sa bagyo at unos, alam nyo, ginising nila siya. At sinabi, Teacher! Sabi niya, Jesus, don't you care if we drown? Sabi ng mga nagwo-worry ng mga disciples. Tumayo si Jesus, no? Sabi niya, pinatigil ang hangin at alon. Sabi niya, Quiet! Be still. Very powerful, no? Quiet! Be still! Ang sabi po ng Panginoon sa hangin at alon. So, anong nangyari? Biglang nagkaroon ng kapayapaan. Alam niyo po, the message is very clear. Ganon din po sa atin. No po? Ang worries po ay parang bagyo, unos, hindi natin kontrolado, mga sitwasyon, mga pangyayari sa buhay natin. O itong nangyayari po sa atin, sitwasyon ng bansang Pilipinas, hindi po natin ito inasahan, hindi natin kontrolado kasi nga, hinayaan. Okay? Pero kapag kasama natin po si Jesus, this is the difference, no? Sa bangka ng buhay natin, no po, mararanasan natin ang peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Amen? So what's the lesson here? Worship, brings peace that worry cannot provide. Kasi po, ang tunay po na kapayapaan po ay, galing po sa Prince of Peace, mismo po, our King of Kings and Lord of Lords, our Lord Jesus Christ. Amen? So, ano po application po natin sa point 3? Hindi mo kontrolado po ang sitwasyon, pero pwede mong piliin kung saan ka magtitiwala. Amen? If you focus on the problem, what? You panic. Tama? But if you focus on God, what? You find peace. So, saan ka? Mag-focus ka sa problem, then you panic, or you focus to God, and then you will find peace. It's up to you. It's your decision, no po, kapatid, kung saan pipiliin mo dyan. So, pero hindi lang one-time event ang worship, no po. Ito po ay araw-araw na decision. This is the last point. Worship is a daily decision of trust. This is my last point. Philippians 4:8-9, continuations mo nito, tell us to think of what is true, noble, right, pure, lovely, and admirable. Right? So worship is not just,
sometimes mayroon tayong maling pananaw, kaisipan about worship. Worship is not just about singing, song, or praise and worship, or hymn. It is a lifestyle of focus. O, kung saan ka nakatingin, doon ka lalakas o hihina. If you focus on worries, kapatid, you sink. Alright? If you focus on worship, you stand. So, let me repeat that. If you focus on worries, you sink. Alright? But if you focus on worship, you stand. Amen? So, minsan, no po, ano yun? Iniisip natin na kapag nag-pray na tayo at nag-worship, solve na lahat. Hindi ba, Pastor? Di ba solve yun? Pero po ang totoo, worship is not a one-time event. Sabi ko nga po, it is a lifestyle. Right? So, sabi ni Paul, no, wala po dyan sa screen, pero babasahin ko po sa Philippians chapter 4, verse 8-9. Finally, brothers and sisters, what is true, whatever is noble, what is right, what is pure. Ayun, sabi doon. Okay? Point 4 na ako ba? Ayan, thank you. Okay? So, itong word ni Paul, last word niya, Philippians 4:8-9, ibig sabihin, hindi lang tuwing may problema tayo mag-worship. Alright? Hindi lang kapag Sunday service. Hindi po ang worship ay ritual o tradisyon na maaari nakagisnan mo, bata ka pa, magchichimba ka, karay-karay ka ng mga magulang mo, punta ka sa church, o nagsimba ka na. Kasi nagpunta ka ng linggo, paano yung Monday to Saturday? Anong gagawin mo? Alam nyo, worship is a lifestyle. Sabi ko nga po, di ba palagi ko mo sinasabi, gusto ko yung definition ni Rick Warren from Purpose Driven Life. Yung worship, sabi niya, is anything that brings pleasure to God, is an act of worship. Lahat ng bagay na makapagbibigay ng karangalan at ngiti sa Diyos ay isang pagsamba. So, every day, ano mang ginagawa mo, kung estudyante, nag-aaral kang mabuti, nagre-review, isang magulang ka, no? O, nagmamalasakit sa mga anak mo, naglilingkod ka, o, ikaw isang empleyado, o, mahusay ka sa trabaho mo, okay? O ano man lang ginagawa mo sa bahay o sa work, pag-aaral, basta ginagawa mo ito na masaya ang puso mo, hindi ka napipilitan. Ito po ay pagsamba. Sabi di ba? Brings pleasure to God. So, hindi lang kapag Sunday po service ang worship, kundi araw-araw po we choose to focus on God, trust His promises, and live in His peace. So again, worship is a lifestyle, no? At araw-araw may choice po tayo. Mananatili ba tayo sa worry o pipiliin po nating magtiwala po sa Diyos? No? Parang pagkain. Sino po mahilig sa pagkain? Amen. Ako mahilig po sa pagkain. Sa pamilya po namin, hindi mahilig kami sa pagkain. Meron kaming chef cook dito, si Uncle Rudy. Antindi magluto yan. Anong request ni Mami? Niluluto. Special, no? Lahat tayo, parang pagkain, hindi ka pwedeng kumain lang isang beses. Tapos, expect na busog ka na for the whole week. Tama po? Araw-araw kang kakain, 3 times a day, o iba, 4 times a day, 5 times a day. Depende sa'yo. Kasi kailangan ng katawan mo ang sustansya, lakas, sigla ng katawan mo. Ganun din po ang puso natin. Ano po? Araw-araw, kailangan mo nating punuin, no? Ng Word of God at ng worship ang buhay natin, kung hindi madaling papasok ang worry. Pero kung araw-araw nating pipiliin po ang magtiwala at mag-focus po kay Lord, lagi po nating mararanasan ang kanyang peace. Amen? Oh, hallelujah. Alright? So kapatid, ano po application po natin dito sa last point natin? Worship is a daily decisions of trust. That is application. Gawin mong habit ang pasasalamat, pagpupuri, pagsamba at panalangin araw-araw. That's how you live in worship, not in worry. Amen? So in conclusion, to conclude the word of the Lord for tonight, mga kapatid, tandaan natin. Ano yung apat natin na
text natin about from worries to worship. Worries, number one, worries are real but they don't have to rule us. Right? Number two, worship begins when we turn worries into prayer. Then worship brings peace that worry cannot provide. And last, worship is a daily decision of trust. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, po, sabi ko nga po, worries are real. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng sitwasyon sa buhay po natin. Pero pwede tayong pumili kung paano tayo po magre-respond. Amen? Pwede tayong manatili po sa worry na nagdadala ng bigat at pagod. Or pwede tayong lumapit po sa Diyos, Lord Jesus, and Abba Father, pamagitan po ng worship, na nagdadala po ng kapayapaan at kalayaan. Si Paul, ulitin natin, sa background po ng ating text, kahit po nasa kulungan, natutong piliin po ang worship kaysa worry. Si Hannah, kahit punong-puno po ng lungkot, pighati, at tila nawalan na ng pag-asa, natutong ilapit po ang lahat sa Diyos sa panalangin. Si Martha, pinaalalahanin ni Jesus na piliin ang mas mahalaga ang kanyang presensya. At ang mga alagad, mga kapatid, ng ating Panginoon, natutong makita po na kasama nila ang Prince of Peace sa gitna po ng bagyo. So, mga kapatid, mga kababayan, kaibigan, hindi ganun din tayo ngayon. Ganun din po tayo ngayon. From worries to worship. Yan po ang invitation po ng Diyos sa bawat sa po sa atin. That's the invitation ng Diyos para po sa atin. Kaya ngayon pong gabi, o sa araw na ito, piliin po nating ipasa sa Diyos ang ating mga worries. Amen? At hayaan natin po siya ang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag po ng mundo pong ito. Tayo po ay sama-sama po sa panalangin. Kami po ay samahan po ninyo po ako. No? I'm very sure meron kayong mga personal prayers. At meron din tayo pong isasama natin sa prayer. No? Please, paki-pray. One of our viewers now, si mother ni Kuya Olan Casons. Okay. Nanay Sioning, nasa UST Hospital, medyo mahina na. Sama natin sa panalangin. Then si Baby Balong ng apo ni Uncle Rudy, anak ni Bam at ni Chloe. 1 week antibiotic injectable sa bahay nila. And then prayer, nagkakagulo now sa Minjola. May shooting. So ongoing pa rin po kasi ngayon ang rally. So let's just samahan po ninyo po ako po. Let's just come before the presence of the Lord, even in the midst ng mga situations po natin. Let's just offer to God. Po. Wala tayong magagawa, po. Sa biyaya lang po ng Diyos. That's the best thing we can do. We cannot control the situation right now sa buhay natin. But you have the ability or capability to pray and to ask God for His mercy and grace. Sige po, tayo po ay manalangin po. Let us pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami iniwan po sa gitna ng aming pong pag-aalala. Mariat, okay, ano ngayon? Thank you. Kami po ay patuloy po na lumalapit po sa iyo. Turuan mo kami na sa pamagitan po ng Word of the Lord for tonight, bawat worry ay gawing prayer. Bawat takot po ay gawing tiwala at bawat luha po ay gawing pagsamba. Guard our hearts, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, in minds with your peace, and help us to live in daily worship. We declare from this day forward, we choose, O Lord, worship over worry. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na kahit totoo ang worries, hindi ito kailangang
mamuno, maghari po sa buhay namin. Lord, we admit, yes, Lord, that we are often burdened by fear, worry, and heaviness. But tonight or today, we choose to bring all of this to the very throne of your grace. Lord, turuan mo kaming gawing panalangin po ang bawat worry. Palitan mo po ang aming pong kaba ng iyong kapayapaan at tulungan mo kaming mamuhay po ng may tiwala araw-araw na pumipili po ng worship kaysa po sa worry. Thank you, Jesus, that you are our Prince of Peace. Thank you for your presence that is always with us. To you we entrust our lives, our family, our ministry, our nation, O Lord, sapagkat yun na po talaga magagawa po namin. Lord, may mga personal prayers po ang mga viewers po namin right now. Just come before the very throne of grace. Just pour out your heart and say, Lord, nandito kami, dinadala po namin sa trono po ng iyong biyaya ang lahat ng aming mga panalangin. Lord, we intercede and we pray for Nanay Sioneng, po, ang mother po ni Kuya Olan Cason. Nasa hospital po, medyo mahina po. And right now, Lord, we pray for Nanay Sioneng na ibalik po ninyo. In the name of Jesus, we command healing, restoration, and health, and orderliness sa lupang katawan po niya. Gamitin po ninyo ang mga gamot, even medication, even po yung mga doctors and nurses para po maranasan po ng Nanay Sioneng po ang kalakasan, kagalingan mula po siya. Even each of us, Lord, may karamdaman kami, Panginoon. Physically, spiritually, financially, emotionally, Lord. You are our Jehovah Rapha, our healer, Lord. You heal us before, God, and we pray, we declare that is our faith, that you always heal us today and forevermore, because that is your name, that is your great name, Jehovah Rapha, sa aming buhay. So, in the name of Jesus, ano man karamdaman mo, also we pray and command healing kay Baby Balong, O Lord, na 1 week po ng antibiotic. We pray dun po sa kanyang injectable antibiotic na ito po ay magbigay, Panginoon, para po kay Baby Balong ng restoration and health and strength para sa kanya. And also, Lord, right now po ay ongoing po ang rally all over sa aming pong bansang Pilipinas, especially po ngayon sa Mindiola, at ayon sa news meron tong shootings. Oh God, let God be in control, Lord. May mga human interference, may mga human na ginagawa ngayon, Panginoon. Hindi po namin alam kung anong situation o ano po ang dahilan ng mga shooting, but right now, Lord, all we have to do, come before you, we ask for your mercy and grace. O Lord, protect your people. O God, huwag po magkaroon ng sakuna, anumang, kung itong shooting na ito, Lord, kung mayroon mang na-aksidente o may tanamaan, in the name of Jesus, we pray na kayo po magdala ng mga medical participants, Panginoon, medical team, O Lord, upang tumulong po at ma-assist po ang aming kababayan to. Lord, we pray in the name of Jesus. We rebuke, we break, oh God, these shootings, anumang dahilan, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy pa rin po na gawin po ninyo ng bansang Pilipinas, ang bayang Pilipinas na ito, Panginoon, in the midst of this darkest moment ng aming bansang Pilipinas. Meron ka pong ginagawa, Panginoon. This is not an accident na nangyayari po sa aming bansang Pilipinas. You have a crystal clear message, O Lord. Hindi lang po sa aming mga government official, but each of us na mga Pilipinos. And the message is very clear that we have to go before the throne of your grace, ask for forgiveness, O Lord God, repent, O Lord, and pour out our heart in humble before you, O God. And we believe, Lord, that you will heal this land,
You will restore this land, O Lord God, just like what your message for today. Let there be peace, O Lord, in our beloved nation, Philippines. And also we pray for each family right now, Lord, nandun po sa rally na ngayon. Let there be peace among them, O God. Let there be unity and love sa bawat isang mga Pilipino, Panginoon. Salamat po, Diyos. Thank you, God, for the answer of our prayer, because we believe you are still the God of heaven and earth, the God who answers the past, present, and future prayer. So Lord, lahat ng aming panalangin, lahat ng aming petition before the throne of grace is done deal, yes and amen, because that is who you are, Lord. That is who you are. You are waymaker, oh God. You are miracle worker po sa buhay ng bawat sa amin. This is our prayer, this is our declaration in the mighty name, the sweetest name, the matchless name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. And now the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus, according to Philippians chapter 4, verse 7. Walk in the peace that only Christ can give, and each day choose worship over worry. So now, brothers and sisters in Christ, friends, go in peace, go in faith, go in worship. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. So, praise be to God and thanks be to God. Sige po, bigyan natin po ng lakas na clap offering sa Panginoon. So again, thank you everyone sa nakasama po namin for tonight. The Lord will bless you, and the Lord will always be with you, no, all the way sa buhay po. So, shalom and God bless.